Not all dolls are created equally. Hindi lahat maganda. Ang ilan nakakasinda, pediophobia, fear of dolls. Isa ito sa pinaka-common na phobia sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi matatakot sa mga mata nila? Lalo na kapag nakipagtitigan ka sa kanila. I'm here to tell you the stories of real-life haunted dolls. Number 1 sa listahan ay ang Japanese doll na si Okiko. Ipinangalan ito sa batang babaeng nagmamay-ari ng manika matapos itong iregalo ng kanyang kuya noong 1918. The year after namatay si Okiko. Dahil sa taglamig, the family brought the doll sa kanilang altar at araw-araw nila itong dinadasalan in memory of Okiko. Until napansin nila na may kakaibang nangyayari sa manika. Napansin nila na unti-unting humahaba ang buhok nito. Doon nila naisip na buhay ang kaluluwa ni Okiko sa loob ng manika. Meet Robert Doll. Sinasabing noong 1906 nang irigalo ang manikang ito sa batang Amerikano na si Robert Eugene Otto. After this, Eugene's parents would often hear Eugene talking to someone inside his room. According to their neighbors, madalas nila nakikita si Robert the Doll moving from one window to another kapag walang tao sa bahay nila. Madalas din napapasigaw ang batang si Eugene sa 10 oras ng gabi at makikita ng mga magulang na gulo-gulo ang kanilang gamit. Ang tanging sinisigaw lang ni Eugene ay Robert did it. Sino nagsabing a doll needs to be three-dimensional para mag-haunt at magbigay ng katatakutan? Ito ang painting na tinatawag na The Hanskin System mula sa California, kung saan makikita ang isang batang lalaki beside a doll. Kakaibang katatakutan ang dala ng painting na ito. Ayon sa mga owner nito, there are nights na nawawala ang batang lalaki at ang manika sa mismong painting. At nakikita rin ng mga may-ari ng bahay na pumapasok ang batang lalaki pabalik sa kwarto kung nasaan ang painting. Next on the list is Mandy. Si Mandy ay isang porcelain doll mula sa British Columbia. What makes her freaky is that every night siyang naririnig na umiiyak at according sa kanyang dating may-ari, mahilig siyang magbukas ng bintana. Kaya naman ipinabigay siya sa isang museum at ngayon, ang mga staff naman ng museum ang kanyang inaabala. Palagi siyang nakikita ng mga staff ng museum na nasa labas ng kanyang cabinet. Ayon sa mga paranormal expert, there is nothing harmful with Mandy. Isa lamang siyang batang kaluluwa trapped in a doll at nangangailangan lang ng atensyon. And on top of our list is the famous Annabelle. The story of Annabelle na napanood natin sa pelikulang The Conjuring ay based sa totoong buhay. But the real Annabelle does not look like this, but this. Sino ba namang matatakot kapag nakita ang doll na ito? Pero sa likod ng cuteness and innocence ng doll na ito, lies a harmful spirit. Year 1917 na matanggap ng isang nangangalang Donna ang manikang ito mula sa kanyang nanay. Napansin ng roommate ni Donna na si Angie na naglilipat-lipat ng pwesto mag-isa ang manikang si Annabelle. Eventually, nakakita sila ng mga parchment papers na may nakasulat na "Help Me." They brought in a medium at ayun din ang doll is possessed by the spirit of girls na nalibing sa ilalim ng apartment. Mas tumindi pa ang pangangambala ni Annabelle ng isang beses. Natagpuan ni na Donna, Angie at isa pang kaibigan nilang si Lou na gulong-gulo ang kanilang apartment at tanging si Annabelle lang ang nasa loob nito. Bigla na lang nakaranas si Lou ng pangangalmot ng kanyang dibdib sa duguan niyang kasuotan dahil dito. Hanggang ngayon, nananatili ang manika na si Annabelle sa loob ng isang locked case na may holy water at ito ay nasa pangangalaga ng sikat na paranormal investigators na sina Ed and Lorraine Warren. Pati ako, kinikilabutan na sa mga kwento about real-life haunted dolls. Are you ready para sa isang bagong manika that will haunt you? His name is Brahms. And this is our son. Be good to him and he'll be good to you. Break his rules and watch your nightmares turn to reality. This January 27, mapapanood na The Boy sa sinehan. He will surely scare the hell out of you.